Ayan na siya. Hawak ang isang tasa ng kapeng walang asukal. Nakaupo si Philip Whitmore sa paborito nitong pwesto sa sulok ng coffee shop. Tulad ng dati, suot niya ang mamahaling business suit pero nakaluwag ang kurbata. Tila ba saglit siyang tumatakas mula sa magulo niyang mundo. Mula sa likod ng counter, pinagmasdan siya ni Sophia Hayes. Sa loob ng 3 buwan, ito na ang naging ritual niya. Ang pagmasdan ng bawat galaw ng lalaki, ang pag-aralan ng bawat ngiti, ang bawat buntong hininga. Hindi ito pagnanasa, ito ay pag-aaral. Ang isang mangangaso ay kailangang kabisado ang kilos ng kanyang bibiktimahin. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba o kilig, kundi dahil sa pananabik. 10 taon. 10 taon niyang hinintay ang araw na ito. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Ang kamay niyang kanina'y mahigpit na nakakuyom ay dahan-dahan niyang niluwagan. Sa isip niya, isa lang ang tumatakbo. Ngayon na ang simula. Maingat niyang binitbit ang tray na may lamang 2 baso ng malamig na tubig. Ang mga kamay niya ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga paa ay matatag sa bawat hakbang. Ang tanging nagbago ay ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang matigas na panga ni Sophia Hayes, ang CEO ng Hayes Technologies, ay lumambot. Ang matalim niyang mga mata ay napalitan ng isang pares ng mga matang may halong pagkainosente at hiya. Siya na ngayon, si Mara Reyes, isang simpleng dalaga na nagtatrabaho para sa minimum wage. Naglakad siya palapit sa direksyon ni Philip. Bawat hakbang ay kalkulado. 10 hakbang, 8. Nang nasa 3 hakbang na lang ang layo niya, sinadya niyang matapilok sa sarili niyang paa. Aray! Isang maikling sigaw ang kumawala sa kanyang bibig, kasabay ng pagtilapon ng mga baso mula sa tray. Ang malamig na tubig ay sumaboy, diretso sa dibdib at hita ng nag-iisang tagapagmana ng Whitmore Industries. Napatayo si Philip, gulat na napatingin sa basang-basa niyang damit. Naku! Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Mabilis na sabi ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta. Agad siyang kumuha ng tissue mula sa dispenser at akmang pupunasan ang damit ng lalaki. Pero itinigil niya ang sarili. Ay, sorry po ulit. Napatingin si Philip sa kanya. Nakita niya ang isang dalagang nakayuko. Ang buhok ay bahagyang tumatakip sa mukha nitong namumula sa hiya. Imbes na magalit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. It's okay, miss. Aksidente lang. Huwag kang mag-alala. Napakabait ng boses nito. Isang boses na kayang magpakalma. Pero para kay Sofia, ang boses na yon ay parang lason. Ang kabaitang yon ay isang maskara, tulad ng suot niya ngayon. Dahil sa mukha ni Philip, hindi ang isang estranghero ang nakikita niya. Nakikita niya ang mukha ng ina nito, si Eleanor Whitmore, ang babaeng sumira sa lahat. Bigla, bumalik ang alaala, ang malakas na buhos ng ulan, ang tunog ng lupang tumatabon sa isang kabaong. Siya, isang 10 taong gulang na bata, nakatayo sa ilalim ng itim na payong. Basang-basa ang sapatos, nanginginig sa lamig at galit, naririnig niya ang mga bulungan ng mga tao. Kawawang Peter. Masyadong mabait para sa mundo ng negosyo. Whitmore Industries. Dinamay pa siya. Ang pangalang iyon, Whitmore. Iyon ang huling salitang narinig niya mula sa kanyang ama bago ito nagkulong sa silid at hindi na lumabas ng buhay. Sa libing na iyon, habang yakap siya ng kanyang tiyahin, ipinangako niya sa sarili. Babalikan niya sila. Sisirain niya sila. Kung paanong sinira nila ang kanyang ama, ang kanyang pamilya, ang kanyang buong mundo. Miss, okay ka lang ba? Ang boses ni Philip ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napakurap siya. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Magaling. Kumakagat na ito sa pain. Opo sir.
Pasensya na po talaga. Ako po si Mara. Nag-aalangan siyang naglahad ng kamay. Isang kilos na hindi gagawin ng isang tunay na CEO, pero perpekto para sa isang natatarantang empleyado. Tinanggap ni Philip ang kamay niya. Philip, at wag mo na akong tawaging sir. Masyadong formal. Pasensya na, Philip. Grabe ang kahihiyan ko. Hayaan ninyong bayaran ko ang pagpapadry clean ng damit ninyo. Umiling si Philip. Huwag na. Tubig lang naman ito. Pero kung gusto mo talagang bumawi, tinitigan niya si Mara. Baka pwede mo akong samahan magkape balang araw. Yung hindi mo tatapunan. Isang biro. Isang paanyaya. Ito na yon. Nagpanggap si Mara na nagulat. Bahagyang namula. Naku, nakakahiya naman po sa inyo. Ako ang nagyayaya, kaya okay lang. Ngumiti ulit si Philip. Isang ngiti na siguradong kinakikiligan ng maraming babae. Para kay Sofia, isa lang itong kasangkapan. Sige na, ibigay mo na ang cellphone number mo. Nagkunwari siyang nag-alinlangan pa ng ilang segundo bago dahan-dahang kinuha ang cellphone ni Philip at inilagay ang numero ng isang burner phone na binili niya para lang sa misyong ito. Salamat, Mara, sabi ni Philip habang inaabot pabalik ang telepono. I'll call you. Tumangulang siya, hindi makapagsalita. Pinapanatili ang kanyang karakter. Pinanood niya si Philip habang naglalakad ito palabas ng coffee shop. Nang tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa counter. Ang mga customer at katrabaho niya ay nakatingin sa kanya. May mga ngiting mapanukso. Grabe ka, Mara. Ang gwapo nun, sabi ng isa niyang kasama. Ngumiti lang siya. Isang matipid at mahiyain na ngiti. Pero nang tumalikod siya at humarap sa salamin sa likod ng espresso machine, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Ang pagkukunwaring hiya sa kanyang mga mata ay napalitan ng lamig ng yelo. Hawak niya ang teleponong ginamit para i-save ang numero niya. Tinitigan niya ito. Hakbang uno, tapos na. Sumandal siya sa counter at pumikit sandali, dinadama ang tagumpay. Para sa iyo ito, Papa. Bulong niya sa hangin. Sinimulan ko na. Model Thinking Thoughts. Auto-expand to view model thoughts chevron right. Ang boses na yun pa rin ang nagpatigil ng kanyang mundo. Ang boses na simple at walang bahid ng kasakiman na palagi niyang naririnig sa kanyang paligid. Si Philip ito. Mahina niyang sabi. Halos nahihiya. Yung natapunan mo ng tubig kanina. Narinig niya ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Si Sir Philip pala. Naalala ko po. Kamusta na po yung damit ninyo? Sana natuyo agad. Philip na lang. Pakiusap niya. At okay lang ang damit. Huwag mo nang isipin yun. Nako, nakakahiya pa rin po talaga. Ang kulit mo, natatawa niyang sabi. Para makabawi ka, sagutin mo na lang ang tanong ko. Ano po yon? Kumain ka na ba? Isang simpleng tanong. Pero sa mundong ginagalawan ni Philip, walang nagtatanong niyan. Ang mga tanong ay laging, na-review mo na ba ang quarterly report? O handa ka na ba para sa board meeting bukas? Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya. Hindi pa po. Kakarating ko lang sa bahay. Ako rin. Pagsisinungaling niya. Ang totoo'y kanina pa siya, tapos sa marangyang hapunan nila ng ina niya. Sabay na tayong kumain. At nagsimula ang isang pag-uusap na hindi niya inakalang posible. Nagkwento si Mara tungkol sa pagod niya sa trabaho, sa isang customer na masungit, at sa pusa niyang nawawala. Nagkwento si Philip tungkol sa traffic, sa isang pelikulang gusto niyang panoorin, sa mga simpleng bagay na hindi niya nakukwento kahit kanino. Walang usapan tungkol sa stock market, walang usapan tungkol sa business mergers. Tawa lang, mga kwentong walang kabuluhan, pero nagbibigay ng kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Sa bawat tawa ni Mara, pakiramdam ni Philip ay nababawasan ang bigat ng kanyang toreng ginto. Nakikita niya ang sarili na hindi bilang CEO,
Hindi bilang tagapagmana, kundi bilang si Philip lang. Isang ordinaryong lalaki na nakikipag-usap sa isang babaeng gusto niya. Nang matapos ang tawag, halos 1 oras ang nakalipas. Ibinaba niya ang cellphone at napasandal sa kanyang upuan. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi na hindi niya namalayan. Ngayon, sigurado na siya. Hindi niya gustong makipag-dinner kay Beatrice Velasco. Hindi niya gustong makipag-usap tungkol sa mga alyansa. Ang gusto niya ay marinig ulit ang tawa ni Mara. Muli niyang kinuha ang kanyang cellphone. Ang mga daliri niya ay hindi na nag-alinlangan. Nagtipa siya ng isang maikling mensahe. Bawat letra ay may kasamang pag-asa at kaunting pagre-rebelde laban sa mundong ipinagkakait sa kanya ang simpleng kaligayahan. Pinindot niya ang send at huminga ng malalim. Ang kanyang puso ay bumibilis na parang sasabog. Sa isang maliit at madilim na apartment sa kabilang dako ng syudad, umilaw ang sa screen ng isang cellphone sa ibabaw ng mesa. Nakatanggap si Sophia Hayes ng isang bagong mensahe. Galing kay Philip Whitmore. Ko ran votoy to bay kong, an mundo den motnoy dakbit. Are you free on Saturday night? I want to take you somewhere special. Binasa ni Sophia ang mensahe. Hindi siya ngumiti. Hindi siya kinilig. Sa halip, isang malamig at kalkuladong ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Tinitigan niya ang screen. Ang isda ay tuluyan ng nahuli sa pain. Nakatayo si Sophia sa harap ng kanyang walk-in closet. Ang isang pader ay puno ng mga corporate blazers at designer dresses. Ang isa naman ay puno ng mga eleganteng evening gowns. Mamahalin, makapangyarihan. Iyon ang mga sandata niya sa araw-araw na digmaan sa mundo ng negosyo. Ngunit ngayong gabi, hindi niya kailangan ng mga iyon. Lumuhod siya at binuksan ang isang maliit na drawer sa ilalim. Sa loob nito ay may iilang piraso ng damit na hindi babagay sa kanyang koleksyon. Mga simpleng bestida, mga kupas na maong, mga plain t-shirts. Ang uniforme ni Mara Reyes, kumuha siya ng isang simpleng floral dress na hanggang tuhod, walang tatak. Mura. Ang perpektong kasuotan para sa isang babaeng nagpapanggap na simple. Habang isinusuot niya ito, tiningnan niya ang sarili sa salamin. Huwag kang bibigay, sabi niya sa kanyang refleksyon. Isa lang itong trabaho, isang role na kailangan mong gampanan. Inaasahan niyang dadalhin siya ni Philip sa isang mamahaling restaurant, isang lugar na may puting mantel, kumikinang na mga kubyertos, at mga presyong nakakalula. Doon, madali niyang mapapanatili ang kanyang karakter. Ang isang tahimik at namomroblemang si Mara ay madaling magtatago sa likod ng karangyaan ng lugar. Pero hindi doon siya dinala ni Philip. Nang huminto ang kotse nito, bumungad sa kanya ang ingay, mga kumukutitap na ilaw at halakhak ng mga tao, isang amusement park. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Philip. Ang mga mata ay nagniningning na parang bata. Natigilan si Sofia, hindi ito kasama sa plano. Paano siya aarte sa ganitong lugar? Paano niya mapapanatili ang distansya kung ang paligid ay puno ng saya? Hindi pa ako nakakapunta sa ganito mula noong bata ako, sabi niya. Iyon ay totoo. Ang huling beses ay noong buhay pa ang kanyang ama. Kung ganon, sabi ni Philip sabay bukas ng pinto ng kotse para sa kanya, ngayong gabi, babawi tayo. Sa unang oras, nanatili siyang si Mara Reyes, nahihiya, nag-aalangan. Pero habang tumatagal, habang hinihila siya ni Philip mula sa isang ride papunta sa isa pa, habang sinusubuan siya nito ng cotton candy, habang tumatawa ito sa bawat nakakatawang sigaw niya sa roller coaster, naramdaman ni Sofia na may unti-unting nabibitak sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Nakalimutan niya kung paano maging masaya. Sa loob ng 10 taon, ang buhay niya ay umikot lang sa pag-aaral, pagpapalago ng kanyang kumpanya, at pagpaplano ng paghihiganti. Ngayon, sa piling ng anak ng kanyang kaaway,
Nararamdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang gaan ng pakiramdam. At iyon ang nagpatakot sa kanya. Sakay tayo doon. Turo ni Philip sa Ferris wheel na dahan-dahang umiikot, nagniningning sa gitna ng kadiliman ng gabi. Nasa pinakatuktok na sila, tanaw ang buong parke at ang mga ilaw ng syudad nang biglang magsalita si Philip. Alam mo Mara, panimula niya, ang kanyang tingin ay nasa malayo. Minsan, naiinggit ako sa mga taong nakikita ko rito. Mukha silang malaya, walang iniisip na problema. Nakinig lang si Sofia, ang kanyang puso ay biglang bumigat. Ang buhay ko, parang nakaplano na lahat. Ang kursong kukunin ko, ang trabahong papasukan ko, kahit ang mga kakaibiganin ko. Minsan, gusto ko lang tumakas. Gusto kong makilala bilang si Philip lang, hindi bilang Whitmore. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Sofia ang isang kalungkutang pamilyar sa kanya. Ang kalungkutan ng isang taong nag-iisa sa gitna ng karangyaan. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang anak ni Eleanor Whitmore. Ang nakita niya ay isang lalaking nasasaktan. Tulad niya, isang parte sa kanya ang gustong umamin. Gustong sabihin na naiintindihan niya. Gustong mag-alok ng totoong simpatya. Pero pinigilan niya ang sarili. Huwag. Bahagi ito ng plano. Paalala niya. Ginamit mo ang kahinaan niya. Huwag kang magpapadala sa sarili mong bitag. Lahat naman tayo may kanya-kanyang problema, Philip. Sagot niya, isang linyang ligtas at rehersado. Ngumiti si Philip, isang malungkot na ngiti. Tama ka. Pero sayo ko lang nararamdaman na totoo ang lahat, na walang pagkukunwari. Ang mga salitang iyon ay parang sampal para kay Sofia. Siya, ang reyna ng pagkukunwari. Kasabay ng pag-abot nila sa pinakatuktok, biglang nagkaroon ng putukan. Sunod-sunod. Makukulay na ilaw ang sumabog sa kalangitan. Fireworks. Sa gitna ng mga kulay at ingay, dahan-dahang inilapit ni Philip ang mukha niya sa kanya. Hindi siya umalis, hindi siya kumilos, at hinalikan siya nito. Isang halik na malambot at marahan. Pero para kay Sofia, ang epekto nito ay parang pagsabog. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa plano, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya inaasahan. Isang kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya, ginigising ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakatitig lang sila sa isa't isa. Ang ingay ng fireworks sa labas ay tila nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang kumakabog niyang dibdib. Isang halik, isang kasinungalingan, ngunit ang naramdaman niya ay totoo. Masyadong totoo. Naging tahimik ang biyahe nila pabalik. Isang komportableng katahimikan. Nang ihinto ni Philip ang sasakyan sa tapat ng gusali kung saan siya nakatira, pareho silang hindi agad kumilos. Nag-enjoy ako, Mara. Sobra. Basag ni Philip sa katahimikan. Ako rin, sagot ni Sofia. At sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, ang sinabi niya ay walang halong pagkukunwari. Bumaba siya ng kotse. Bago niya isara ang pinto, may pahabol si Philip. Mara, lumingon siya. Gusto kang makilala ng mama ko. Ang lahat ng init at kilig na naramdaman ni Sofia ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng lamig. Isang nakakakilabot na lamig. Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw, habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ni Philip. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Ang tunay na laban, ngayon palang magsisimula. Ang mansyon ng mga Whitmore ay hindi isang bahay. Isa itong palasyo na itinayo para ipangalandakan ang kapangyarihan. Habang naglalakad si Sofia sa pasilyo na gawa sa makintab na marmol, pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat hakbang. Ang mga pader ay napapalibutan ng malalaking painting ng mga ninuno ng mga Whitmore. Ang kanilang mga mata ay tila nakamasid, nang huhusga. Huwag kang kabahan, bulong ni Philip sa tabi niya.
at marahan nitong hinawakan ng kanyang kamay. Ang init ng kamay nito ay ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na hindi ito isang masamang panaginip. Pero para kay Sofia, ang lugar na ito ay mas malala pa sa isang panaginip. Ito ang mausoleo na itinayo mula sa mga buto ng mga taong sinira nila. Mga taong tulad ng kanyang ama. Naabutan nila si Eleanor Whitmore sa beranda, nakaupo sa isang puting silya, humihigop ng tsaa habang nakatanaw sa malawak niyang hardin. Nang makita sila nito, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. "So this must be Mara," sabi ni Eleanor. Ang boses ay malambing ngunit may talim. Ibinaba nito ang tasa at pinasadahan si Sofia ng tingin mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila sinusuri ang halaga ng bawat sinulid sa kanyang damit. "Have a seat, Hija." Umupo si Sofia. Pinilit panatilihing kalmado ang kanyang paghinga. Sa harap niya ay ang babaeng sanhi ng lahat ng kanyang pagdurusa. Halimaw. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Ito ang halimaw na pumatay sa aking ama. "So Mara," panimula ni Eleanor matapos utusan ng isang katulong na dalhan sila ng maiinom. "Saan nakatira ang pamilya mo? Nakahanda na si Sofia para dito." Ang bawat detalye ng buhay ni Mara Reyes ay kabisado niya. "Nasa probinsya po sila, ma'am. Sa Laguna. Magsasaka po ang tatay ko." "Talaga? At ano naman ang pangarap mo sa buhay?" Patuloy ni Eleanor. Ang bawat tanong ay parang isang patibong. "Gusto ko lang po sanang makatulong sa pamilya ko. At siguro, balang araw, makapagtayo ng sarili kong maliit na kainan." Isang ngiti ng isang simpleng dalaga ang ipinakita niya. Isang ngiti na pinraktis niya ng libo-libong beses sa harap ng salamin. Tumango-tango si Eleanor. Isang napakagandang pangarap. Simple. Pero alam mo, Hija, mahirap ang buhay dito sa syudad. Maraming tukso. Maraming tao ang gagawin ang lahat para lang umangat sa buhay. Diretso itong nakatingin sa kanya na para bang may ipinapahiwatig. "Ma'am, ano po ang—" "Philip, anak, pwede mo ba akong ikuha ng asukal sa loob? I think the maid forgot." Putol ni Eleanor. Ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Sofia. Nang makaalis si Philip, ang matamis na ngiti ni Eleanor ay biglang naglaho. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at malamig. "Let's cut the crap, shall we?" sabi nito sa mahinang boses. Kumuha ito ng isang sobre mula sa maliit na lamesa sa tabi nito at dahan-dahan itong itinulak palapit kay Sofia. "Alam kong alam mo kung sino ang anak ko at alam kong may dahilan kung bakit mo siya nilalapitan." Napatitig si Sofia sa sobre. Nakabukas ito ng bahagya at nakikita niya ang laman, isang tseke. "Hindi ko alam kung ano ang gusto mo," patuloy ni Eleanor. "Pero kung ano man yan, narito na. 1,000,000. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bago. Isang bagong buhay sa isang lugar na malayo sa anak ko." Naramdaman ni Sofia ang pag-init ng kanyang dugo. Ang pagmamata. Ang tingin na para siyang isang basura na kayang bayaran at itapon. Ganitong-ganito siguro ang naramdaman ng kanyang ama noon. Huminga siya ng malalim. "Huwag, Sofia. Huwag kang magpapadala sa galit." Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang sobre. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Eleanor. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkagulat at kaunting sakit. Isang perpektong pag-arte. "Ma'am, hindi ko po maintindihan," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Hindi ko po kailangan ng pera ninyo. Ang nararamdaman ko po para kay Philip. Totoo po yun." Bago pa makasagot si Eleanor, bumalik na si Philip. "Ma, here's the—" Natigilan ito nang makita ang tseke sa lamesa at ang namumulang mata ni Mara. "Anong nangyayari dito?"
Tumingin si Sofia kay Philip at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Philip, pasensya na, pero kailangan ko na sigurong umalis. Tumayo siya. Ginagalang ko po kayo, Ma'am Whitmore, pero hindi po mabibili ang pagkatao ko. Pagkasabi noon, mabilis siyang naglakad paalis. Iniwan ang mag-inang gulat na nakatingin sa kanya. Ma, what did you do? Narinig niyang sigaw ni Philip, puno ng galit at pagkadismaya. Hindi na siya lumingon pa. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang ay mas mabilis kaysa sa nauna. Nang makalabas siya ng gate at makasakay sa taxi na nag-aabang sa kanya, doon lang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Sumandal siya sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pinaghalong galit at tagumpay. Nasaktan niya si Philip. Nasaktan niya ito para mas lalo pa itong kumapit sa kanya at lumayo sa ina nito. Nang gabing iyon, sa loob ng mansyon, hinarap ni Philip ang kanyang ina. She's different, Ma. She's not like the others. Mariin niyang sabi. Tinitigan lang siya ni Eleanor. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Hinayaan niya munang humupa ang galit ng anak. Nang si Philip ay tumalikod na para umakyat sa kanyang silid, saka lang siya nagsalita. Hindi siya simple tulad ng inaakala mo. Sabi niya sa isang boses na halos pabulong, ngunit puno ng babala. Lumingon si Philip. What do you mean? Mag-ingat ka, anak. Mag-ingat ka sa kanya. Hindi ako papayag, Philip. That girl is a nobody. Ang sigaw ni Eleanor ay umalingaw-ngaw sa buong breakfast hall. Hindi mo siya pwedeng isama sa anniversary party ng kumpanya. At bakit hindi? Sagot ni Philip. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. She's my guest. Kung hindi siya pwedeng pumunta, hindi rin ako pupunta. Ito ang unang pagkakataon na hayagan niyang sinuway ang kanyang ina. Ang insidente sa beranda noong nakaraang linggo ang nagtulak sa kanya. Nakita niya kung paano hinusgahan at inalipusta ng kanyang ina si Mara. At imbes na matakot, mas lalo lang tumibay ang damdamin niya para sa dalaga. Para sa kanya, si Mara ang simbolo ng lahat ng bagay na totoo at dalisay, mga bagay na wala sa mundo niya, at ipaglalaban niya ito. Fine! Sabay hagis ni Eleanor ng table napkin sa mesa. Gawin mo ang gusto mo. Pero tandaan mo, Philip, sa huli, ako pa rin ang tama. Hindi na pinansin ni Philip ang banta ng ina. Umalis siya ng mansyon na may iisang plano sa isip. Kailangan niyang patunayan kay Mara na seryoso siya, na hindi siya katulad ng kanyang ina. Kaya naman, sa halip na sa isang mamahaling lugar, dinala niya si Mara sa isang lumang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Isang maliit na bungalow na simple lang ang disenyo, malayo sa karangyaan ng mansyon nila. Saan tayo? Nagtatakang tanong ni Sofia habang bumababa sila ng kotse. Ngumiti lang si Philip. Halika. Binuksan niya ang pinto. Bumungad sa kanila ang amoy ng alikabok at mga lumang gamit. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting tela. Ito ang dati naming bahay, mahinang sabi ni Philip habang nililibot ng tingin ang sala. Dito kami nakatira bago pa yumaman ng husto si Mama. Sinundan siya ni Sofia habang naglalakad ito papunta sa isang pader na puno ng mga picture frames. May isang litrato doon ng isang batang Philip. Masayang nakakandong sa isang lalaking may malapad na ngiti. Ang papa ko, sabi ni Philip. Hinaplos ang salamin ng picture frame. Maaga siyang nawala. Car accident. Halos hindi ko na nga siya maalala. Ang sabi ni Mama, isa lang siyang simpleng empleyado, pero masaya kami dito. Umupo si Philip sa isang silyang natatakpan ng tela at biglang bumukas ang isang pinto sa kanyang puso na matagal na niyang isinara. Lahat ng tao, ang tingin sa akin, ay ang tagapagmana ng Whitmore Industries. Pero dito, tumingin siya sa paligid. Dito, pakiramdam ko, ako lang si Philip, yung batang nangangarap na maging piloto
hindi negosyante. Tumingin siya kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nito nakikita dati. Isang halo ng kalungkutan, pangungulila, at pag-asa. Dinala kita rito, Mara, kasi gusto kong makita mo kung sino talaga ako. Hindi yung prinsipe sa turing ginto, kundi ito, isang lalaking gustong makahanap ng isang bagay na totoo. Lalapit sana siya, ngunit umatras si Sofia. Ang bawat salita ni Philip ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi, huwag kang makinig. Pero huli na ang lahat. Ang imahe ng batang si Philip na masaya sa piling ng kanyang ama ay humalo sa imahe ng sarili niya noong mga panahong buo pa ang kanyang pamilya. Nakita niya ang sarili sa kanya, ang parehong pangungulila, ang parehong paghahanap. At sa sandaling iyon, isang katotohanan ang sumampal sa kanya. Isang katotohanang mas masakit pa sa 10 taon ng paghihinagpis. Ang nararamdaman niya para kay Philip ay hindi na bahagi ng plano. Hindi na ito isang pag-arte. Mahal ko na siya. Ang pag-amin na yon sa kanyang sarili ay parang isang bomba na sumabog sa loob niya. Winawasak ang lahat ng pader, lahat ng plano, lahat ng galit. Paano nangyari ito? Paano niya nagawang mahalin ang anak ng babaeng sumira sa kanyang buhay? Mara, napatingin siya kay Philip. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang aminin ang lahat. Pero wala siyang nagawa, kundi ang manatiling nakatayo, tuliro. Habang dahan-dahang lumalapit si Philip sa kanya, hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Mara, bulong nito, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Mahal kita. Ang tatlong salitang iyon. Ang tatlong salitang iyon na dapat ay hudyat ng kanyang tagumpay ay naging isang hatol. Isang hatol na nagkukulong sa kanya sa pagitan ng pag-ibig at paghihiganti. Hindi siya sumagot. Hindi siya makasagot. Paano niya sasabihing mahal din niya ito kung ang bawat kilos niya, ang bawat salita, maging ang pangalan niya ay isang malaking kasinungalingan? Niyakap siya ni Philip. Isang mahigpit na yakap. Naramdaman ni Sofia ang tibok ng puso nito, kasabay ng tibok ng sarili niyang puso. Dalawang pusong tumitibok para sa isa't isa, ngunit pinaghihiwalay ng isang nakaraang puno ng dugo at luha. Napasandal siya sa dibdib nito at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang totoong takot. Takot na baka sa sobrang pagnanais niyang sirain ang isang halimaw, siya mismo ay nagiging isang halimaw na rin. Ang mga salitang mahal kita ni Philip ay umalingaw-ngaw sa isip ni Sofia na parang sirang plaka. Dapat ay masaya siya. Ang puso ng kalaban ay nasa mga palad na niya. Ngunit sa halip na tagumpay, isang mabigat na konsensya ang dumagan sa kanya. Paano niya ipagpapatuloy ang isang planong sisira hindi lang kay Eleanor, kundi pati na rin sa lalaking mahal niya? Dahil sa pagdududa, bumalik siya sa pinakasimulan ng lahat. Sa opisina ng kanyang kumpanya, sa isang silid na walang nakakaalam, kundi siya at ang pinagkakatiwalaan niyang assistant na si David. Ang silid ay puno ng mga dokumento, mga litrato, at isang malaking board na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa mga Whitmore. May bago ba, David? Tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay pagod. Ma'am Sofia, sagot ni David. Halata ang pag-aalangan sa boses. Mayroon po akong nakita, isang bagay na hindi ko alam kung dapat ninyong makita. Iniabot ni David ang isang lumang, medyo nabubulok ng kahon na gawa sa kahoy. May nakaukit ditong initials, P.H. Peter Hayes. Nahanap ko po ito sa bodega ng luma ninyong bahay, nakatago sa ilalim ng sahig ng aparador ng papa ninyo. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia nang buksan niya ang kahon. Sa loob nito, hindi mga masasayang alaala ang nakita niya, kundi mga lumang ledger, mga bank statement, at isang sobre na nakapangalan sa kanya. Binuksan niya ang sulat. Ang sulat kamay ng kanyang ama. Anak kong Sofia, kung binabasa mo ito,
Ibig sabihin ay wala na ako. At marahil, puno ng galit ang iyong puso. Galit kay Eleanor Whitmore, huwag mo sanang isipin na siya lang ang may kasalanan. Noong nagsisimula pa lang kami, naging kasabwat niya ako. Maraming desisyon, maraming transaksyon. Alam ko, pero nagbulag-bulagan ako. Pinangakuan niya ako ng yaman, ng magandang buhay para sa'yo. At naniwala ako. Nang gusto ko nang umalis, nang makita ko kung gaano siya kadelikado, tinakot niya ako. Gagamitin daw niya ang lahat ng ebidensya laban sa akin. Sisirain niya ako. Hindi ko kinaya, anak. Ang kahihiyan, ang takot. Patawarin mo ako. Huwag kang maghiganti. Maging mas mabuti kang tao kaysa sa amin. Mabuhay ka. Nagmamahal, Papa, nabitiwan ni Sofia ang sulat. Ang papel ay dahan-dahang lumapag sa sahig. Ang pundasyon ng 10 taon niyang paghihiganti ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang ama, ang kanyang bayani, hindi lang pala isang biktima. Napasubsob siya sa kanyang mga kamay. At doon, sa gitna ng mga ebidensya ng kasalanan ng kanyang ama, umiyak siya. Umiyak siya hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkalito. Para saan pa ang lahat ng ito? Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, isa pang pagdududa ang nagsisimulang mabuo. Nakaupo si Eleanor sa kanyang opisina, kaharap ang isang private investigator. Ano na ang nalaman mo tungkol sa babaeng yon? Tanong ni Eleanor. Malamig ang boses. Ma'am, doon po nagiging interesante, sagot ng investigador. Walang record ng isang Mara Reyes na nagtatrabaho sa coffee shop na yon bago ang 3 buwan na nakalipas. Ang address na ibinigay niya ay isang apartment na walang umuupa. Ang probinsya na sinabi niyang pinanggalingan niya. Walang pamilyang Reyes na may anak na babaeng kasing edad niya. Napangisi si Eleanor. So, she's a ghost. Para pong ganoon, ma'am. Lahat ng impormasyon tungkol sa kanya ay parang bigla na lang lumitaw 3 buwan na ang nakakaraan. Isang perpektong kwento, masyadong perpekto. Magpatuloy ka sa pag-iimbestiga, utos ni Eleanor. Alamin mo kung sino talaga siya. Kinagabibihan, habang naghahanda si Philip para sa isang business dinner, pumasok ang kanyang ina sa kanyang silid. Philip, may gusto lang akong iwan sa'yo. Sabi nito sa isang malumanay na tono. Isang tono na ginagamit nito kapag may gusto itong manipulahin. Inilapag nito ang isang folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Basahin mo kapag may oras ka. Nang makaalis ang ina, kinuha ni Philip ang folder. Sa loob, nakita niya ang isang kopya ng report ng private investigator. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa pahina. Walang record. Address ay peke. Pamilya ay hindi umiiral. Naramdaman ni Philip ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi. Imposible ito. Pero may isang maliit na bahagi sa kanyang isip na nagtanong, bakit nga ba wala siyang alam tungkol sa nakaraan ni Mara? Bakit laging umiiwas ito kapag pamilya na ang usapan? Bakit hindi pa niya nakikita ang apartment nito? Iwinaksin niya ang mga tanong sa kanyang isip. Paninira lang ito ni Mama, sabi niya sa sarili. Ngunit ang buto ng pagdududa, minsan na itanim, ay mahirap nang bunutin. Lalo na kung ang nagtanim ay isang taong kasing galing ni Eleanor Whitmore. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Mara, para marinig ang boses nito at mapawi ang lahat ng pag-aalala. Ngunit bago pa niya magawa yon, nakita niya ang folder na iniwan ng ina. Ang butil ng pagdududa na itanim na. Ang mga salita sa report ng investigador ay hindi maalis sa isip ni Philip. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ang mga ito. Sinasabi sa sarili na isa lang itong maruming laro ng kanyang ina para paghiwalayin sila ni Mara. Ngunit ang pagdududa ay parang lason na. Unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niya itong marinig mula mismo kay Mara. Ngunit paano niya itatanong nang hindi ito magmumukhang walang tiwala?
Isang hapon, habang magkasama sila sa kotse, sinubukan niyang magtanong sa paraang hindi halata. Mara, naisip ko lang, panimula niya. Pinipilit na maging kaswal ang tono. Hindi ko pa yata nakikita yung tinitirhan mo. Baka pwede mo akong isama minsan. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng katawan ni Sofia. Isang reaksyon na tumagal lang ng 1 segundo pero sapat na para mapansin niya. Ah, naku, nakakahiya naman. Mabilis nitong sagot, sabay tawa ng pilit. Maliit at magulo lang yung apartment ko. Baka sa susunod na lang kapag nakapaglinis na ako. Yun na yun. Ang pag-iwas. Ang kasinungalingan. Tumanguo lang si Philip, pero sa loob niya, isang bagay ang nabasag. Kung totoo ang sinasabi niya, bakit kailangan niyang magsinungaling sa isang simpleng bagay? Kinabukasan, gumawa siya ng desisyon. Isang desisyon na kinatatakutan niya dahil alam niyang anuman ang matuklasan niya, may magbabago sa kanilang dalawa. Tinext niya si Mara na mayroon siyang importanteng meeting at hindi sila magkikita. Isang kasinungalingan para malaman ang katotohanan. Nagmaneho siya papunta sa address na ibinigay sa kanya ni Mara noon. Isang luma at maliit na apartment building. Ipinark niya ang kotse sa kabilang kalye at pinagmasdan ang lugar. Pagkalipas ng ilang oras na paghihintay, lumabas siya at naglakas loob na magtanong sa isang matandang babae na nagwawali sa harap ng gusali. Magandang hapon po, Nay. Itatanong ko lang po sana kung dito nakatira si Mara Reyes? Tumingin sa kanya ang matanda. Nagtataka. Mara Reyes? Naku, iho. Sa 10 taon ko ng paninirahan dito, wala akong naging kapitbahay na ganyan ang pangalan. Yung kwarto nga sa dulo, matagal nang walang umuupa. Ang bawat salita ng matanda ay parang martilyong pumupukpok sa puso ni Philip. Tama ang kanyang ina. Tama ang report. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi galit, kundi isang malalim na pagkadismaya. Ang babaeng inakala niyang totoo, ang babaeng minahal niya ng buong buo, ay isang multo, isang ilusyon. Nagmaneho siya papalayo, hindi alam kung saan pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makausap ito. Ngayon din, tinext niya si Mara. Magkita tayo sa coffee shop kung saan tayo unang nagkita. Now na. Pagdating ni Sofia, nakita niya agad ang bigat sa mukha ni Philip. Ang mga mata nitong dati puno ng pagsinta ay ngayoy puno ng sakit at pagkalito. Philip, anong problema? Tanong niya. Kahit sa loob-loob niya, alam na niya. Ito na ang katapusan. Hindi sumagot si Philip. Tinitigan lang siya nito ng matagal na para bang sinusubukan niyang hanapin sa mukha ni Mara ang babaeng minahal niya. Galing ako sa address na ibinigay mo, mahinang sabi ni Philip. Ang kanyang boses ay basag. Naramdaman ni Sofia ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Kinausap ko yung landlady. Walang nakatirang Mara Reyes doon. Hindi siya kumibo. Anong sasabihin niya? Anong kasinungalingan pa ang idudugtong niya? Hindi siya tinanong ni Philip tungkol sa plano. Hindi niya inusisa kung sino siya o ano ang motibo niya. Isang tanong lang ang binitiwan nito. Isang tanong na mas simple pero mas masakit. Ang pangalan mo? Huminga ito ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Mara ba talaga ang pangalan mo? Sa tanong na yon, gumuho ang mundo ni Sofia. Nakita niya ang lalaking nagtiwala sa kanya. Ang lalaking nagpakita sa kanya ng kanyang kahinaan. Ang lalaking minahal niya. At dinurog niya ito. Yumuko siya. Hindi kayang salubungin ang mga mata nito. Ang katahimikan niya ay sapat ng sagot. Narinig niya ang pagtayo ng silya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakita niya si Philip na nakatayo. Ang muka ay puno ng sakit na hindi mailarawan. Lahat pala, kasinungalingan, sabi nito sa isang boses na halos pabulong. Pagkatapos, tumalikod ito. Naglakad ito papalayo nang hindi na muling lumilingon.
Naiwan si Sofia na nakaupo sa gitna ng coffee shop, sa parehong lugar kung saan niya sinimulan ang kanyang perpektong plano. Ngayon, ang planong yon ang sumira hindi lang sa lalaking mahal niya, kundi pati na rin sa sarili niyang puso. Nawala na si Philip. 2 linggo na siyang hindi nagpaparamdam. Hindi ito sumasagot sa mga tawag o text niya. Para siyang bulang, biglang naglaho. At sa bawat araw na lumilipas, ang sakit sa puso ni Sofia ay napapalitan ng isang pamilyar na damdamin. Galit. Galit hindi kay Philip, kundi sa sarili niya. At higit sa lahat, galit kay Eleanor Whitmore. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa kasakiman ni Eleanor, buhay pa sana ang kanyang ama. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana siya mapipilitang manloko. Hindi sana niya sasaktan ang nag-iisang lalaking minahal niya. Ang pag-ibig na nagpatigil sa kanya ay siya na ngayong gatong na muling nagpaalab sa kanyang pagnanais na maghiganti. Mas matindi, mas mapanira, wala nang atrasan. Tatapusin na niya ang nasimulan. Ang gabi ng 50th anniversary gala ng Whitmore Industries, ang perpektong entablado para sa huling akto ng kanyang dula. Habang ang mga bisita ay dumarating suot ang kanilang mga nagniningning na gowns at tuxedos, isang babae ang dumating na tila naligaw. Nakasuot lang siya ng isang simpleng itim na bestida. Ang buhok ay nakalugay lang, ang muka ay walang kolorete. Walang nakakilala sa kanya. Isa lang siyang anino sa gitna ng karangyaan. Ngunit ang aninong yon ay may misyon. Nilagpasan niya ang mga naglalakihang mga personalidad sa mundo ng negosyo at politika. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa isang tao. Si Eleanor Whitmore na nakatayo sa gitna ng ballroom na parang isang reyna, tumatanggap ng mga pagbati. Ma'am Whitmore, ang boses ni Sofia ay mahina, ngunit sapat na para marinig ni Eleanor. Lumingon ito at nang makita kung sino ang nasa harap niya, ang ngiti nito ay napalitan ng pagkaini. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Eleanor. Wala kang imbitasyon. Gusto ko lang po sanang magpasalamat. Sagot ni Sofia, ang kanyang boses ay naglalaman ng isang pekeng kababaang loob. Salamat po sa pagbubukas ng mga mata ko. Kumunot ang noo ni Eleanor. Ano ang pinagsasasabi mo? Naalala ko po tuloy ang kwento ng isang kaibigan ng papa ko. Patuloy ni Sofia. Sapat lang ang lakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Mayroon siyang business partner. Pinagkatiwalaan niya ng buo. Pero tinraidor siya. Inagaw ang lahat sa kanya. Dahil doon, nawalan siya ng pag-asa. Nagpakamatay siya. Sa bawat salita ni Sofia, ang mukha ni Eleanor ay lalong tumitigas. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng makinig. Isang kahabag-habag na kwento, sabi ni Eleanor, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero wala itong kinalaman sa akin. Now, if you'll excuse me. Akmang tatalikod si Eleanor nang magsalita ulit si Sofia. Ang sabi nila, ang hustisya ay para lang sa mayayaman. Totoo po ba yon, Ma'am Whitmore, na kapag makapangyarihan ka, kaya mo nang tapakan ang lahat nang hindi nananagot? Doon na napuno si Eleanor. Ang babaeng ito, ang hamak na babaeng ito, ay naglalakas loob na bastusin siya sa harap ng lahat. How dare you? Sigaw ni Eleanor. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom at lahat ng usapan ay biglang tumigil. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Sa isang sulok, nakatayo si Philip na kararating lang. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Mara, nakaharap ang kanyang ina. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Nanggigigil na, sabi ni Eleanor kay Sofia. Ngumiti si Sofia, isang ngiting mapang-asar, isang ngiting naghahamon, at iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Sa harap ng 500 bisita, sa harap ng kumikislap na mga kamera ng media, itinaas ni Eleanor Whitmore ang kanyang kamay at isang malutong na sampal ang dumapos sa pisngi ni Sofia. Ak!
Ang tunog ay narinig sa buong silid. Natahimik ang lahat. Hinawakan ni Sofia ang kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagpakita ng sakit. Sa halip, tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Eleanor. At sa harap ng lahat, ngumiti siya. Isang malamig at matagumpay na ngiti. "Salamat sa sampal na yan, Mrs. Whitmore," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Salamat sa pagpapakita sa lahat kung anong klaseng tao ka talaga." Bumaling siya sa mga tao, sa mga kamera. "Hindi niyo ako kilala bilang si Mara Reyes. Dahil hindi yun ang totoo kong pangalan." Huminga siya ng malalim. "Ako si Sophia Hayes, ang nag-iisang anak na babae ni Peter Hayes." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Si Philip, na nakatayo sa di kalayuan, ay natigilan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Si Eleanor Whitmore ay namutla, na para bang nakakita ng multo. Ang bitag ay handa na. At ang kanyang kaaway ay pumasok dito nang walang kamalay-malay. Ang pangalang Sophia Hayes ay lumutang sa hangin ng Grand Ballroom na parang isang sumpa. Para kay Philip, ang pangalang iyon ang nagdugtong sa lahat ng piraso ng palaisipan. Ang paglapit ni Mara, ang pag-iwas nito, ang sakit sa mga mata nito, ang lahat ay may dahilan na pala. Isang 10 taong planong paghihiganti. Para kay Eleanor, ang pangalang yon ay ang multo ng nakaraan na bumalik para singilin siya. Bago pa man makabawi sa pagkagulat ang lahat, isang malakas na tunog ang pumuno sa silid. Ang lahat ng malalaking screen na nakapalibot sa ballroom, na kanina lang ay nagpapakita ng mga tagumpay ng Whitmore Industries, ay biglang nag-itim. At pagkatapos, isang boses ang narinig. Boses ni Eleanor Whitmore. "I want him gone. Do you understand? Crush his company, bury him in debt, make it look like his own incompetence." Sunod-sunod na mga audio recordings ang umalingaw-ngaw, mga usapan sa telepono, mga lihim na pagpupulong. Bawat isa ay ebidensya ng paninikil, panunuhol at industrial espionage. Ang boses ni Eleanor, kalmado at walang awa, ang nagladlad sa lahat ng kanyang krimen. Napasigaw si Eleanor, "Patayin ninyo yan! Patayin nyo!" Ngunit huli na ang lahat. Ang teknolohiya ng Hayes Technologies na kontrolado ni Sofia ay hindi mapipigilan. Habang nagpapatuloy ang mga recordings, ang mga cellphone ng lahat ng bisita ay sabay-sabay na nag-vibrate. Isang news alert mula sa lahat ng major news outlets. Breaking: Hayes Technologies files $2 billion lawsuit against Whitmore Industries for corporate sabotage leading to the death of founder Peter Hayes. Gumuho ang mundo ni Eleanor. Tumingin siya sa paligid. Ang mga taong kanina lang ay bumabati sa kanya ay ngayon nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam at takot. Ang kanyang mga business partners ay abala sa kani-kanilang mga telepono. Malamang ay tinatawagan na ang kanilang mga stockbrokers para ibenta ang lahat ng kanilang shares. Sa gitna ng kaguluhan, isang pinto sa gilid ng ballroom ang bumukas. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuit, mga ahente ng NBI. Ang kanilang pinuno ay lumapit kay Eleanor. "Ma'am Eleanor Whitmore, arestado po kayo." "Hindi! Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Wala kayong ebidensya." Pagpupumiglas ni Eleanor. Ang ahente ay lumingon sa direksyon ni Philip. "Mr. Whitmore, salamat sa iyong kooperasyon. Ang mga dokumentong ibinigay mo ay malaking tulong." Lahat ng mata ay napunta kay Philip. Tumingin si Eleanor sa kanyang anak, hindi makapaniwala. "Philip? Anak? Anong ginawa mo?" Hindi makatingin ng diretso si Philip sa kanyang ina. Ilang araw matapos siyang iwan ni Sofia, bumalik siya sa lumang bahay. Doon, sa isang nakatagong baul ng kanyang ama, nakita niya ang isang diary. Nakasulat doon ang lahat. Ang pagsisisi ng kanyang ama sa pagsali kay Eleanor, ang pagtatangka nitong kumalas, at ang takot nito
para sa kaligtasan ng sarili niyang pamilya. Noon niya naintindihan, ang yaman nila ay itinayo sa kasinungalingan at sakit ng iba. At hindi na niya kayang maging bahagi nito. Siya mismo ang nagbigay ng diary at ng iba pang mga dokumento sa NBI. "Patawad, ma," sabi ni Philip. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Pero kailangang may managot. "Traidor! Pinalaki kita. Binigay ko sa iyo ang lahat. Ito ang igaganti mo sa akin?" Sigaw ni Eleanor habang kinakabitan ng posas ng mga ahente. "Hayop ka! Pare-pareho kayo!" Hinila na ng mga ahente si Eleanor papalabas. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina habang papalayo sila hanggang sa tanging ang mga bulungan na lang ng mga tao ang natira. Ang reyna ay bumagsak na. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao, nagtama ang mga mata ni Philip at Sofia. Nakatayo sila sa magkabilang dulo ng ballroom. 2 taong nagmahalan, 2 taong nagsakitan, 2 taong pinaghiwalay ng nakaraan at winasak ng katotohanan. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Ang kanilang mga mata na lang ang nag-usap, mga matang puno ng sakit, pagsisisi, at isang malaking katanungan. Ano na ang mangyayari sa kanila ngayon? 6 na buwan ang lumipas. Nahatulan si Eleanor Whitmore ng 15 taong pagkakakulong. Ang Whitmore Industries na dati isang higante sa mundo ng negosyo ay tuluyan ng bumagsak at na-liquidate. Nakamit ni Sofia ang paghihiganting matagal niyang inasam. Ngunit ang tagumpay ay may lasang abo. Sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang malaking bahay, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang galit na nagpaalab sa kanya sa loob ng 10 taon ay nawala na. Ang natira na lang ay isang malaking espasyo sa kanyang puso. Isang espasyong walang laman. Nakatayo ako sa gitna ng isang construction site. Maalikabok. Maingay. Ang lugar kung saan dating nakatayo ang nagtataas ang Whitmore Tower ay ngayon isang malaking hukay na pinagtatayuan ng isang bagong gusali. Ang gusaling ito ay iba. Tiningnan ko ang malaking karatula sa harap ng site. Peter Hayes Center for Technology and Innovation, isang non-profit na organisasyon na tutulong sa mga mahihirap ngunit matatalinong kabataan na makamit ang kanilang pangarap sa teknolohiya. Ito ang paraan ko para itama ang mga mali. Hindi lang ang mga pagkakamali ni Eleanor, kundi pati na rin ang mga kasalanan ng sarili kong ama. Dito ko ibinuhos ang lahat ng perang nakuha ko mula sa pagbagsak ng Whitmore, hindi para sa akin, kundi para sa isang mas magandang kinabukasan. Isang paraan para patawarin ang aking ama at para patawarin ang aking sarili. Maganda ang ginagawa mo. Isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa aking pag-iisip. Lumingon ako. Nakatayo di kalayuan sa akin si Philip. Malaki ang ipinagbago niya. Wala na ang mamahaling business suit. Napalitan ito ng simpleng polo shirt at maong. Ang buhok niya ay medyo magulo. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng kalungkutan, ay meron ng kapayapaan. Hindi kami nag-usap mula noong gabi ng gala. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang muli. "Philip," iyon lang ang nasabi ko. Lumapit ako sa kanya. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng nakaraan, ang kasinungalingan, ang sakit. Itinakwil ko na ang lahat. Ang pangalan, ang yaman, ang lahat ng may kaugnayan sa Whitmore. Nagsimula ako ng isang bagong buhay, malayo sa anino ng aking ina. Isa na lang akong ordinaryong tao ngayon. Nang mabalitaan ko ang tungkol sa center na itinatayo ni Sofia, alam kong kailangan ko siyang makita. Gusto kong humingi ng tawad, sabi ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Para sa lahat ng ginawa ng nanay ko, sa pamilya mo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng isang kwentong hindi kayang isalaysay ng mga salita. Hindi lang naman siya ang may kasalanan, Philip. Ang papa ko,
May kasalanan din siya. Tumango ako. Alam ko. Katahimikan. Isang katahimikan na hindi na mabigat, kundi puno ng pag-unawa. Ako rin. Nagsimula ako. Patawad. Patawad dahil ginamit kita. Dahil nagsinungaling ako. Tumingin ako sa kanya. Hinahayaan siya nang makita ang lahat ng pagsisisi sa aking mga mata. Pero may isang bagay na hindi ka sinungalingan, Philip. Naghihintay lang siya. Nakikinig. Ang nararamdaman ko para sa'yo, totoo yon. Naging totoo yon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting malungkot ngunit totoo. Alam ko, sagot niya. Naramdaman ko. Nakatayo kami roon sa gitna ng mga guho ng aming mga pamilya. 2 taong sinira ng nakaraan. Ngunit sa unang pagkakataon, walang pader sa pagitan namin. Walang pagkukunwari. Tanging ang dalisay na katotohanan. Lumapit pa siya ng kaunti. Tinitigan niya ako sa mata. Sinira ng galit at kasakiman ng mga pamilya natin, Sofia, mahina niyang sabi. Huwag nating hayaang sirain din nito ang natitira pa sa atin. Inilahad niya ang kanyang kamay. Isang simpleng gesture, ngunit naglalaman ng lahat. Pagpapatawad, pag-asa, isang paanyaya. Sofia, pwede ba tayong magsimula ulit? Bilang ikaw at ako lang. Walang Hayes, walang Whitmore. Tayo lang. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanyang mga mata. Nakita ko roon ang lalaking minahal ko sa lumang bahay. Ang lalaking nagbahagi sa akin ng kanyang mga pangarap. Isang butil ng luha ang pumatak sa aking pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa pag-asa. Dahan-dahan, itinaas ko ang aking kamay at ipinatong ko ito sa palad niya. Mahigpit ang kanyang hawak, mainit. Totoo. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, ngumiti ako. Isang ngiti na hindi plinano. Isang ngiti na mula sa puso. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng bagong simula na ito. Marami pang sugat na kailangang gamutin. Marami pang tiwalang kailangang buuin. Ngunit habang nakatayo kami roon, magkahawak kamay sa gitna ng mga guho, isang bagay ang sigurado. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang pag-ibig ngayon pa lang magsisimula.